Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, ang ngisi sa labi ng batang nanakit sa anak ko, at ang mga walang hiya nilang magulang na nagsabing, dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Sa buong buhay ko, hindi ko inakala na may mga magulang na kayang baluktutin ang katotohanan para lang protektahan ang kanilang halimaw na anak. Pero sa loob lang ng 2 araw, lahat ng pagmamataas nila ay gumuho. Nakita ko silang lumuhod, punong-puno ng pagsisisi. At ako ang naging instrumento ng kanilang kapalaran. Ako si Maria, at ang buhay ko ay isang kanvas ng mga pangarap na natupad. Biniyayaan ako ng tinatawag nilang natural na ganda, isang bagay na laging sinasabi ng aking ina na minana ko sa kanya. Madalas akong makarinig ng mga papuri sa aking itsura, mula sa aking mahaba at makintab na buhok na umaabot hanggang sa aking baywang, hanggang sa aking mga mata na may kislap tuwing ako'y ngumingiti. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang aking ganda ay nasa pagiging ina, sa pagmamahal ko sa aking anak, at sa determinasyon kong gawin ang tama. Ako ay isang graphic designer, at sa loob ng ilang taon ay binuo ko ang aking sariling ahensya. Iba't ibang kliyente ang aking hinahawakan, mula sa mga bagong negosyo na nangangailangan ng disenyo hanggang sa mga malalaking kumpanya na naghahanap ng makabago at nakakakuha ng atensyon na patalastas. Ang aking trabaho ay hindi lamang isang propesyon, ito ay isang sining, isang paraan para mailabas ang aking pagiging malikhain. Malaki ang kinikita ko, sapat para mabuhay kami ng komportable sa isang magandang bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na ginto sa buhay ko ay ang aking anak na babae, si Sofia. Siya ang aking prinsesa, ang aking inspirasyon, ang aking lahat. Si Sofia ay isang masigla at napakakulit na bata, 6 na taong gulang pa lamang ngunit puno na ng buhay. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning sa kuryosidad, at ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Sa tuwing nakikita ko siyang tumatakbo sa bakuran, naglalaro ng kanyang mga manika, o nagbabasa ng kanyang paboritong libro, pakiramdam ko ay buo ang aking mundo. Magkasama kaming nakatira sa isang komunidad kung saan ang mga bata ay malayang naglalaro sa labas. Tuwing hapon, makikita mo ang mga bata na nagtatakbuhan sa kalsada, naghahabulan sa mga bakuran at nagkukumpulan sa parke. Ang mga magulang ay madalas na nagtitipon sa labas, nagkukwentuhan habang binabantayan ang kanilang mga anak. Pinahahalagahan ko ang ganitong klaseng pamumuhay, ang pagiging konektado sa komunidad, ang pagkakaroon ng kapitbahayan na tila pamilya. Itinuturo ko kay Sofia ang kahalagahan ng paggalang sa kapwa, ang pagiging mabait, at ang pagmamahal sa sarili at sa iba. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga aral sa buhay, mga kwento tungkol sa mga bayani at kontrabida, at kung paano ang kabaitan ay laging nagtatagumpay. Ang aming bahay ay laging puno ng tawanan, amoy ng bagong lutong cookies, at ang mga tunog ng paglalaro ni Sofia. Ito ang aking santuwaryo, ang aking perpektong bubble. Hindi ko inakala na may makakagambala sa kapayapaang ito. Ang unang bitak sa perpektong bubble na iyon ay nagsimula nang lumipat ang pamilyang Reyes sa katapat naming bahay. Sila si Aling Nena at Mang Tonyo, at ang kanilang anak na lalaki, si Marco, na halos kasing edad ni Sofia. Sa una, inakala ko na sila ay magiging karagdagan sa aming magandang komunidad. Ngunit hindi nagtagal, napansin ko ang mga kakaibang ugali ni Marco. Si Marco ay isang batang malikot at maingay, ngunit ang kanyang pagiging malikot ay maihalong agresyon. Madalas kong mapansin na sinasadyang niyang itulak ang ibang bata para mauna sa pila ng slide, o kaya iaagawin niya ang laruan ng iba nang walang paalam. Ang mas nakababahala ay ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Sa tuwing may insidente, laging silang may palusot. Ay, ganyan talaga ang mga lalaki, Maria. Medyo makulit lang, pero mabait yan, ang madalas na maririnig kong sabi ni Aling Nena, habang tumatawa at pinapalo ang likod ni Marco, na tila pinupuri pa ang kanyang pagiging pasaway. Si Mang Tonyo naman ay madalas nangingisi lang, na parang sinasabi, normal lang yan. Palakihin mo rin yang anak mo na ganyan. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamataas, na para bang ang pagiging makuliti ni Marco ay isang badge of honor. Ang unang direktang insidente na nagpakulo ng aking dugo ay nangyari sa parke. Si Sofia ay masayang naglalaro ng kanyang bagong biniling dollhouse. Ito ang kanyang paboritong laruan at iningatan niya ito ng husto. Habang nakaupo ako sa bench, nakatanaw sa kanya, nakita kong lumapit si Marco.
Sa isang iglap, bago pa ako makatayo, mabilis niyang inagaw ang dollhouse. Hindi lang basta inagaw, kundi itinulak pa niya si Sofia, kaya ito ay nadapa. Ang kanyang dollhouse ay bumagsak at nasira, at marami sa mga maliliit na gamit sa loob nito ang nagkalat. Narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Sofia. Dali-dali akong tumakbo papalapit, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nakita ko si Sofia na nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang tuhod na may gasgas, at ang kanyang mga luha ay umaagos. Si Marco naman ay nakatayo lang doon, hawak ang sirang dollhouse, at mayroong kakaibang ngisi sa kanyang labi, isang ngisi na hindi ko maintindihan sa isang batang kasing edad niya. Para siyang nag-enjoy sa ginawa niya. Walang bakas na pagsisisi sa kanyang mukha. Marco, ibalik mo yan, mahinahon kong sabi, sinusubukan kong pigilan ang aking galit. Ang aking boses ay kalmado, ngunit sa loob ko ay naglalagablab. At humingi ka ng tawad kay Sofia. Pero nagkibit-balikat lang si Marco at tinapon niya ang sirang dollhouse sa damuhan. Nang tignan ko ang mga magulang niya, si Aling Nena at Mang Tonyo, ay tila abala sa pakikipagkwentuhan sa ibang magulang at hindi man lang pinansin ang nangyari. Nang lumingon ako sa kanila, nakita kong umisi si Aling Nena. Ay, Maria, bata lang yan. Masyado kang seryoso. Mag-share ka kasi, Sofia. Ganyan talaga ang mga lalaki, sabi niya. Ni walang pag-aalala, ni walang paghingi ng tawad. Ang ngiti niya ay tila nagpapahiwatig na ako ang may problema, hindi sila. Napakagat ako ng labi. Ang aking panga ay naninigas. Paano nila nasabi iyon? Ang aking anak ay umiiyak, nasaktan, at ang kanilang anak ang gumawa, ngunit ako pa ang sinabihan na mag-share. Ang kanilang pagkabaliwala sa insidente ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi lang ito simpleng pagiging pasaway ng bata. May malalim na problema sa pagpapalaki sa kanya, at ang kanilang pagtanggi sa katotohanan ay nakababahala. Umalis ako sa parke nang may bigat sa dibdib, bit-bit ang umiiyak na si Sofia at ang sirang dollhouse. May isang katanungan na nanatili sa aking isip, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng mga magulang na ito para lang protektahan ang kanilang anak, kahit pa ang kapalit ay ang kapakanan ng ibang bata. Nakaramdam ako ng unease, isang pakiramdam na may mas malaking gulo pang darating. Mula sa insidenteng iyon, tila naging target ni Marco si Sofia. Ang kanyang mga panunukso at pananakit ay naging mas madalas at mas sadyang. Sa tuwing nakikita niya si Sofia sa labas, parang may kung anong demonyo ang sumasapi sa kanya. Kung minsan, habang naglalakad si Sofia sa sidewalk, sadyang tatakbuhin siya ni Marco at tutulakin para ito ay mawala ng balance. May isang beses na naglalaro ang mga bata ng habulan, at nakita kong sinadyang itulak ni Marco si Sofia sa maihalamanan, dahilan para magkaroon si Sofia ng mga gasgas sa braso at binti. Ang pinakamasakit ay ang mga salita niya, ang lambot mo. Iyakin. Ang reaksyon ng mga reyes ay laging pareho at laging nakakapagtaka. Ay, Maria, masyado namang malambot ang anak mo, ang madalas na maririnig kong sabi ni Aling Nena, na tila kasalanan ni Sofia ang pagiging sensitive. Ang kanyang tono ay puno ng paglibak. Dapat ay turuan mo siyang maging matigas. Ganyan talaga ang mga lalaki, nagpapalakas lang. Si Mang Tonyo naman ay madalas na magbibigay ng mga payo na parang insulto. Kung ako sa'yo, Maria, huwag kang masyadong strict sa pagpapalaki. Hayaan mo lang siyang mag-explore. Masisira ang pagkabata ng anak mo. Para bang ang mundo ang may problema, hindi ang kanilang anak. Para bang ako ang may kapansanan sa pagpapalaki ng anak. Sinubukan ko silang kausapin ng maraming beses. Naging kalmado ako, nagdala pa ako ng mga panghimagas sa kanilang bahay para lang maging maayos ang aming pag-uusap. Pinilit kong intindihin ang kanilang pananaw, baka sakaling may pagkakaunawaan lang. Aling Nena, Mang Tonyo, nag-aalala po kasi ako kay Sofia. Medyo masakit na po ang mga panunukso ni Marco sa kanya, ang mahinahon kong simula. Maaari po bang kausapin niyo siya tungkol dito? Baka mayroon kayong mapapayo sa kanya para hindi na siya manakit ng kapwa-bata. Pero ang kanilang mga mukha ay tila bato. Maria, ang dami mo namang arte. Hindi naman yan seryoso, sabi ni Aling Nena, na parang ako ang nag-i-exaggerate. Baka naman gusto lang niyang mapansin ni Marco. Alam mo na, bata lang. Dagdag pa ni Mang Tonyo, huwag kang masyadong Maria. Ang mga babae kasi ang daming drama. Sana lalaki na lang ang anak mo para matibay.
Nanginginig ang aking mga kamay sa loob ng aking bulsa. Ang kanilang mga salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking puso. Paano nila kayang baliwalain ang pagiging agresibo ng kanilang sariling anak? Ang aking pagdududa ay lumalim. Hindi ito simpleng pagiging bulag ng mga magulang. Mayroon itong halong pagtanggi, pagmamataas, at pagiging iresponsable. Para bang niloloko nila ang kanilang sarili at ang buong komunidad. Hindi sila handang tumanggap ng katotohanan. Ang tensyon sa pagitan namin ay lumaki. Sa tuwing nakikita ko si Marco na papalapit kay Sofia, kumakabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa sarili kong kapitbahayan. Sinubukan kong limitahan ang paglabas ni Sofia sa labas, ngunit hindi ko naman siya pwedeng ikulong sa bahay. Siya ay bata, kailangan niyang maglaro, kailangan niyang maranasan ang mundo. Ang mga kapitbahay din namin ay nagsisimula ng makapansin sa kakaibang ugali ng mga Reyes, ngunit walang sinuman ang naglalakas loob na magsalita. Lahat ay tila natatakot na makipag-away. Ako lang ang tila handang harapin sila, kahit na alam kong mas lalo lang nilang binabaluktot ang katotohanan. Ang bawat araw ay puno ng pangamba. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong protektahan si Sofia, kahit pa ako lang ang mag-isa. Ang mga pangyayari ay parang nagtatayo ng isang pader sa pagitan namin at ang pader na iyon ay gawa sa kanilang pagtanggi. Ang huling patak ng pasensya ko ay bumuhos sa isang mainit na tanghali sa parke. Gaya ng dati, naglalaro si Sofia sa swing, ang kanyang tawa ay umaalingaw sa hangin, maligaya at walang bahid ng anumang alalahanin. Ako naman ay nakaupo sa kalapit na bench, nakatanaw sa kanya habang sumisilip sa aking laptop para sa ilang trabaho. Ilang sandali, nakita ko si Marco na papalapit sa swing. Nagduda na ako. Pinigilan ko ang aking hininga at ang aking mga mata ay nakatutok kay Marco, inaasahan na may gagawin siyang masama. Bigla, sa harap mismo ng aking mga mata, sadyang itinulak ni Marco si Sofia. Hindi lang basta tulak, isang marahas at malakas na pagtulak, dahilan para bumagsak si Sofia mula sa swing. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa matigas na gilid ng swing set. Narinig ko ang tunog ng kanyang pagtama, isang malalim at nakakapanindig balahibo na kalampag, at pagkatapos ay ang malakas, nakabibingi na iyak ni Sofia. Hindi ito simpleng iyak, ito ay iyak na matinding sakit at pagkabigla. Parang may pumutok sa loob ko. Isang putok ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanya, ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis, parang gustong lumabas sa aking dibdib. Nakita ko si Sofia na nakahandu sa isalupa, duguan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, sinusubukan niyang huminga. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko siya, at ang aking puso ay parang pinipiga. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Si Marco naman ay nakatayo lang doon, may ngisi sa kanyang mukha. Ngisi. Isang malaking ngisi na parang nasiyahan sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, nakita ko ang demonyo sa kanyang mga mata. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng paglalaro. Ito ay sadyang pananakit. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang pigilin ang aking galit. Dinala ko agad si Sofia sa pinakamalapit na ospital. Kinailangan siyang tahiin ng 4 na tahi sa kanyang ulo at binigyan din siya ng mga gamot para sa pananakit. Habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang maliit na kamay, ang kanyang ulo ay may benda at ang kanyang mukha ay maputla, hindi ko mapigilan ang galit na bumabalot sa akin. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay parang laso na dumadaloy sa aking ugat, na nagpapapula sa aking pisngi. Paano nila nagawang pahintulutan ang kanilang anak na gawin ito? Paano sila naging bulag sa mga gawa niya? Paano nila kayang mag-alaga ng isang halimaw? Ang mga tanong na iyon ay umalinggaw sa aking isip paulit-ulit. Hindi pa ako nakakauwi galing ospital, dumating na ang mga Reyes sa bahay namin. Hindi sila nagmamadali, walang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Akala ko, sa wakas ay humingi sila ng tawad, o kaya ay mag-aalok ng tulong. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang mga tingin na punong-puno ng pag-aalipusta sa kanilang mga mukha. Sila ang nagulantang, hindi ako. Maria, ano ba yan? Nag-eskandalo ka pa, sigaw ni Aling Nena, ang boses niya ay malakas at puno ng pagmamataas. Bata lang yan. Masyado ka namang
At ang anak mo, napakaarte. Dapat ka pang humingi ng tawad sa anak namin. Dahil sa pag-iyak niya, nagkaroon ng gulo. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Napatigil ako. Ang aking bibig ay bahagyang nakabukas. Humihingi ng tawad? Ulit ko, hindi makapaniwala. Ang galit na kanina ay sumisikip sa aking dibdib ay biglang kumulo at parang sumabog. Ang bawat ugat sa aking lieg ay tila bumukol. Ang anak niyo ang nanakit sa anak ko, at ngayon, ako pa ang papapansin ninyo na humingi ng tawad. Ang anak kong may dugong umaagos sa ulo. Dahil sa anak niyo, nakita ko ang ngisi sa mukha ni Marco. Hindi ito aksidente. Dapat lang. Kasi masyado kayong malambot ng anak mo. Kaya niyang maging maarte. Nag-iskandalo lang siya para makuha ang atensyon mo. Sagot ni Mang Tonyo, halos sumisigaw na rin, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Turuan mo yang anak mo na maging matigas. Huwag puro iyak. Kami, pinapalaki namin ang anak namin na hindi mahina. Ikaw ang may problema, Maria, sa pagpapalaki mo sa anak mo. Palibhasa, wala kang asawa kaya ganyan. Nanginginig ang buong katawan ko. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na umiyak sa harap nila. Ayaw kong makita nila ang aking kahinaan. Hindi ko akalain na aabot sila sa puntong ito. Ang kanilang pagtanggi ay naging pagiging agresibo. Ang kanilang pagiging iresponsable ay naging kawalang hiyaan. Ang pagmamahal nila sa kanilang anak ay naging lason, bulag na bulag sa katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na walang saysay ang pakikipag-usap sa kanila. Hindi sila makikinig. Hindi sila magbabago. Kailangan ko ng ibang diskarte. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Sofia. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila ng epekto ng kanilang pagiging bulag at walang hiya. Nagkaroon ako ng bagong misyon, isang apoy na nagliliyab sa aking puso. Ang aking pagmamahal kay Sofia ay magiging aking lakas. Habang pinagmamasdan ko ang natutulog na si Sofia, ang kanyang ulo ay may tahi at may benda pa rin, naramdaman ko ang isang matinding apoy sa loob ko. Hindi ito galit na panandalian lang. Ito ay isang matinding determinasyon na magkaroon ng hustisya. Ang mga salita ng mga Reyes ay patuloy na umalinggaw-ngao sa aking isip, dapat ka pang humingi ng tawad sa anak namin. Ang kanilang pagiging walang hiya at ang kanilang pagtanggi sa katotohanan ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Alam kong hindi ko na kaya silang harapin sa simpleng pakikipag-usap. Panahon na para sa ibang paraan. Sinimulan kong mag-isip. Kung bulag sila sa katotohanan, marahil kailangan kong buksan ang mata ng ibang tao. Hindi ako sumuko. Naisip ko ang isang insidente na narinig ko dati, na mayroon silang problema sa dati nilang nilipatan. Narinig ko noon na mayroon ding nasaktang bata si Marco sa kanilang dating subdibisyon, ngunit tila ito ay naayos sa tahimik. Sa aking pagiging graphic designer, sanay akong maghanap ng impormasyon online, sanay akong maghanap ng key hidden gems sa internet. Umupo ako sa aking laptop, ang aking mga daliri ay handa ng mag-type, at sinimulan ang aking paghahanap. Ginamit ko ang lahat ng mga pahiwatig na nakuha ko mula sa mga chismis at mga pag-uusap ng mga kapitbahay. Reyes family, batang agresibo, lumipat sa subdivision, insidente bata saktan, covered up incident, pangalan ng dating subdivision, ang mga keyword na paulit-ulit kong tinype sa search bar. Sinubukan ko ring magdagdag ng mga pangalan ng mga kalapit na bayan sa kanilang dating subdivision. Umaasa akong mayroon akong makikita. Sa loob ng ilang oras, walang lumalabas na konkreto. Frustrating pero hindi ako sumuko. Nagpatuloy ako, naghahanap ng mga lumang post sa lokal na Facebook groups ng kanilang dating lugar. Naghanap ako ng mga community page, news archives, at kahit mga lumang online classifieds na maaaring may koneksyon sa kanila. Ang aking determinasyon ay higit pa sa pagod. At doon ko nakita. Parang may pumitik sa aking isip. Isang lumang balita mula sa isang maliit na online publication, halos nakatago na sa likod ng mga bagong balita. Ang pamagat, batang lalaki, nakasakit ng kalaro, magulang, nag-aaway. Nakita ko ang pangalan ng dating kalaro ni Marco na nasaktan, isang batang lalaki na napilayan ang braso dahil sa isang insidente sa parke.
Nakita ko rin ang mga larawan, malabo, ngunit sapat para makilala ko ang bata at ang isang bahagi ng mukha ng mga magulang at ang kanilang dating bahay. Ang pinakamahalaga, nandoon ang address ng kanilang dating bahay at ang mga detalye ng insidente. Ang ulat ay nagdetalye kung paano sinubukan ng mga reyes na patahimikin ang mga magulang ng biktima kahit na may ebidensya ng maling ginawa ni Marco. Mayroon pang ang sipi ng isang pahayag mula sa barangay na tila pinilit nilang ipawalang sala si Marco. Naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng problema si Marco, at hindi ito ang unang beses na sinubukan nilang itago ang katotohanan. Ang mga magulang ng batang nasaktan noon ay tila pinatahimik, marahil ay binayaran, marahil ay tinakot. Ngunit ngayon, mayroon akong impormasyon. Mayroon akong sandata. At ang sandatang ito ay ang katotohanan na matagal nilang tinago. Ginamit ko ang aking mga kasanayan sa graphic design. Hindi ako nag-post ng direktang paratang. Sa halip, gumawa ako ng isang anonymous tipi sa isang Facebook group ng kanilang dating subdivision na may humigit kumulang 10,000 miyembro. Naglagay ako ng screenshot ng lumang balita, ngunit binura ko ang lahat ng pangalan at specific na impormasyon maliban sa pangalan ng subdivision at ang pangkalahatang sitwasyon. Sa caption, sumulat ako ng isang maikling, nagtatanong na mensahe, may naaalala ba kayo sa insidenteng ito? Isang batang nanakit ng kalaro at tila pinagtakpan ng mga magulang. Kung may alam kayo, ngayon na ang panahon para magsalita. Hindi na dapat pang baliwalain ang ganitong klaseng aksyon. Hindi ko binanggit ang pangalan ng mga reyes. Hinayaan ko ang kanilang mga dating kapitbahay ang magdudugtong sa mga pira-pirasong impormasyon. Ito ay isang bitag. Isang bitag na gumamit ng katotohanan at ang pagiging malihim ng kanilang nakaraan. Hindi ko kailangan magalit. Hindi ko kailangan makipag-away. Hayaan ko na ang kanilang nakaraan ang gumawa ng paghihiganti para sa akin. Ang aking kamay ay hindi marurumihan, ngunit ang hustisya ay makakamit. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib, kaba na may halong excitement. Alam kong magiging maingay ito. Alam kong magiging palaisipan ito sa kanila kung sino ang nasa likod nito, ngunit hindi nila malalaman. Ito ang tamang paghihiganti. 2 araw. 2 araw lang ang lumipas, at ang tahimik na mundong binuo ng mga reyes, para sa kanilang sarili ay gumuho na parang baraha. Ang post ko ay nag-viral sa kanilang dating subdivision. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga komento ay dumagsa. Mga tao na tila natatakot magsalita noon ay unti-unting naglalakas loob. Ay, ang mga reyes ba yan? Kilala ko sila. Laging nagpapalaki ng problema ang anak nila, ang unang komento na aking nakita, na sinundan ng daan-daang iba pa. Ganyan din ang naranasan namin sa kanila. Ayaw nilang tanggapin na may problema ang anak nila, sabi ng isa pa. Unti-unting nabuo ang mga piraso ng puzzle. Ang mga magulang ng batang napilaya ni Marco dati ay naglakas loob na ring magsalita. Nagkomento sila sa post, nagbahagi ng kanilang sariling pahayag tungkol sa pagpapatahimik sa kanila ng mga reyes at kung paano sila tinakot para manahimik. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, lumabas sa Facebook group, at lumabas sa iba't ibang online forum. Ang mga detalye ng bawat insidente, ang mga pagtatangka nilang manahimik, ang bawat kasinungalingan, lahat ay lumabas. Sa aming subdivision, nagsimula ring kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay na tahimik lang noon ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga kwento tungkol sa mga reyes at ang pagiging agresibo ni Marco ay lumabas, naglipatan mula sa bibig ng bawat isa. Napansin ko ang mga tinginan nila sa tuwing dumadaan ang mga reyes. Ang dating mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring tingin, mga pabulong na pag-uusap, at minsan ay diretsong pag-iwas ng tingin. Nakita kong bumaba ang mga balikat ni Aling Nena, at ang ngisi sa labi ni Mang Tonyo ay nawala. Ang dating pagmamataas ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Ang kanilang aura ng pagiging invincible ay unti-unting nawala. At dumating ang pinakahihintay ko. Isang hapon, habang nagkakape ako sa aming balkonahe, narinig ko ang tunog ng isang kotse na pumarada sa tapat ng bahay ng mga reyes. Lumabas ang isang lalaki na may dalang mga papeles. Nakita kong kinuha iyon ni Mang Tonyo. Narinig ko ang mahihinang boses sa loob ng bahay ng mga reyes, na tila nag-uusap ng mainit, na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagbagsak, malamang ay may ibinagsak silang gamit sa galit.
Hindi nagtagal, lumabas ang lalaki, iniwan ang mga papeles sa mga reyes, at umalis. Maya-maya, nakita ko si Mang Tonyo na galit na lumabas ng bahay, sinusundan ni Aling Nena. Hawak ni Mang Tonyo ang mga papeles na iniwan ng lalaki, isang abiso ng pagpapaalis. Ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at takot. Lumapit siya sa kapitbahay na si Aling Mercy, na nagdidilig ng kanyang halaman. Aling Mercy, alam niyo ba kung bakit pinapaalis kami ng landlady namin? Galit na galit ang boses niya, halos sumisigaw na, habang nakaturo sa mga papeles. Sabi niya, marami raw reklamo sa pagiging maingay at magulo ni Marco. Kasalanan mo iyan, Maria. Sumigaw sila, at lumingon sa direksyon ng bahay ko, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng akusasyon at pagkamuhi. Mumisi ako sa loob ko. Hindi ko kailangan magsalita. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mang Tonyo ay patunay na nagtatrabaho ang karma. Ang mga reklamo ng mga kapitbahay sa aming lugar na dating binaliwala ng landlady ay unti-unting naging malaking problema sa kanya. Ngayon, sa tulong ng mga chismis mula sa kanilang dating subdivision at ang online na viral post, may sapat na ebidensya ang landlady para mapaalis sila. Ang kasikatan ng kanilang dating kasalanan ay lumabas at nagtulak sa kanila sa bingit. Ilang minuto lang, dumating ang 2 kotse. Mas nagulat pa ako. Lumabas ang mga magulang ng batang napilayan ni Marco dati, kasama nila ang isang abogado. Lumapit sila sa bahay ng mga reyes, at nagsimula ang isang mainit na pagtatalo. Narinig ko ang mga boses na nagtataas. Hindi niyo kami kayang patahimikin ngayon. Dapat kayong managot sa ginawa ng anak niyo, ang sigaw ng ina ng batang nasaktan noon. Ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Ang ama naman ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Aling Nena, ang pagkaputla ng kanyang mukha, at ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Wala na ang kanilang dating pagmamataas. Wala na ang kanilang mga ngisi. Ang kanilang mga tinig ay naging mahina at nanginginig. Ang street namin, na dating tahimik at payapa, ay naging sentro ng gulo. Maraming kapitbahay ang lumabas, nagtataka sa mga nangyayari. Nakita ko ang pagbaba ng mga balikat ng mga reyes. Ang dating mga mata na punong-puno ng pagmamataas ay napalitan ng mga tingin ng takot at pagsisisi. Ang dating malakas na boses nila ay nauwi sa pagbulong-bulong. Nag-umpisa na silang mag-impake ng kanilang mga gamit, nagmamadali na tila gusto nang maglaho sa paningin ng lahat. Ang mabilis na pagkalat ng balita, ang paglabas ng kanilang dating problema, at ang mga reklamo mula sa kasalukuyan nilang mga kapitbahay ay nagtulak sa kanila sa bingit ng kapahamakan. Ang kanilang pagiging bulag sa kasalanan ng kanilang anak ay tuluyan ng bumalik sa kanila, mas malaki at mas masakit. Nakita ko si Marco na nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, tila hindi maintindihan kung bakit sila inaalis. Naramdaman ko ang kaunting awa, ngunit mas nanaig ang katarungan. Ito ang bunga ng kanilang mga ginawa. Hindi nagtagal, lumipat ang pamilyang Reyes. Ang kanilang bahay ay tila biglang nabalot ng katahimikan. Walang nagpaalam. Walang pumansin. Ang dating mga ngiti at pagmamataas ni Aling Nena at Mang Tonyo ay tuluyang naglaho, napalitan ng pagkaputla at takot. Ang dating masiglang si Marco ay nakita kong malungkot na nakayuko habang isinasakay ang kanyang mga gamit, hindi na nakangisi. Nabalitaan ko na kinasuhan sila ng mga magulang ng dating biktima ni Marco, at bukod pa roon, marami pang naging problema ang mga Reyes sa kanilang bagong nilipatan dahil sa ugali ni Marco. Ang kanilang pagtanggi at pagtatakip sa katotohanan ay tuluyang bumalik sa kanila, hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi sa paulit-ulit na paraan. Ang kanilang pangalan ay nadungisan at ang kanilang reputasyon ay nasira. Dahan-dahan, bumalik ang kapayapaan sa aming subdibisyon. Gumaling si Sofia ng lubusan, pisikal at emosyonal. Naging mas matatag siya at mas malakas ang kanyang loob. Bumalik ang kanyang dating sigla, ang kanyang malakas na tawa na ngayon ay laging umaalingaw-ngao sa aming bahay, nagbibigay buhay sa bawat sulok. Ngayon, mas maingat na ako sa pagpili ng aming mga kalaro at mas matapang akong protektahan ang aking anak. Hindi na ako natatakot na magsalita o kaya ipaglaban ang tama. Habang tinitignan ko si Sofia na masayang naglalaro sa parke, kasama ang kanyang mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa kanya, napaisip ako.
Ang hustisya, kahit na minsan ay mabagal, ay laging dumarating. Ang pagmamahal ng magulang ay dapat na protektahan ang kanilang anak, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para baliwalain ang kanilang mga maling gawa. Ang pagiging bulag sa kasalanan ng sariling anak ay isang lason na hindi lang sumisira sa karakter ng bata, kundi sumisira rin sa buong pamilya, unti-unti at masakit. Ang mga reyes ay natuto sa masakit na paraan na ang pagtatakip ng kasalanan ay mas malaking kasalanan. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanilang sariling mga desisyon at pagtanggi sa katotohanan. Sila mismo ang gumawa ng kanilang sariling hukay. Ngayon, ang aking ganda ay hindi lang sa panlabas na anyo. Ito ay nasa pagiging isang ina na lumaban para sa kanyang anak, na nagbigay ng boses sa mga biktima, at nagpatunay na ang katarungan ay laging mananaig. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi lang dahil sa pagkawala ng mga reyes, kundi dahil sa kaalaman na ginawa ko ang tama, at ang aking anak ay ligtas at malaya. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi bulag. Ito ay nakakakita ng pagkakamali, nagtuturo at nangunguna sa tamang landas. At ang aral na ito, hindi lamang para sa mga reyes, kundi para sa lahat ng magulang, ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Ito ang kwento ng isang inang lumaban at nanalo.